Diyan po natin mga katis malalaman kung paano po natin mahahanap yung second deposit sa pamamagitan po ng ating Japanese one at ganoon din po sa pag-estimate ng lalim. Diyan po ginagamit ang anumang klaseng locator na manual na tagapagturo lamang ng lokasyon. Orometer po o Japanese one, ayan po yung kaasawa ng atin pong locator. Isang mapagpalang araw po at magandang buhay sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga katiits. Muli niyo pa rin po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at kaalaman demo pinusuan ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Mindanao. Ito po yung iyong pinusuan, long range locator, tripod antenna. Ito po ay bala-bala, kung ano pa rin po yung ating ibabala, yun po yung ilulukit ng ating tripod antenna. So kapag hindi mo po siya binalahan, volume po ng tubig ang kanyang ilulukit. So mga kababayan, mga katiits, ito po yung aking pampersonal na gamit. Ito po yung Japanese one na mayroon ng history na gagamitin ko po sa paggamit po ng ating tripod antenna. O ano po yung pamamaraan na kapag isa lamang po ang iyong pinusuan, lalo na isang tripod antenna. So dyan po natin mga katis malalaman kung paano po natin mahahanap yung second deposit sa pamamagitan po ng ating Japanese one at ganoon din po sa pag-estimate ng lalim. Muli mga kababayan, mga katiits, ito pa rin po yung ating tripod antenna na babalahan po natin ng 14 carats ring na gold. Yan po yan. At meron din po akong ilulukit dito mga katids. Dito po yung bracelet na 18 carats. Yan. Gamit po ang tripod antenna na may bala naman po siyang 14 carats. Ito pa rin mga katids, mga babayan, ang tripod antenna po ay isa sa napakahalaga na anumang klaseng locator, maging ang tripod antenna. Yan po ay pang ibabaw lamang ng lupa. Nakapagturo po yan ng lokasyon para malaman po natin kung saan lumalabas po yung aura ng gold. Diyan po ginagamit ang anumang klaseng locator na manual na tagapagturo lamang ng lokasyon. So bihira po natin itong gamitin kapag malalim na po yan o nagsimula tayo mahukay hanggang umilalim. So bihira na po yan, pero pwede rin po yung gamitin kapag nasagad na po natin yung lalim na ating pong hukayin. So iikot po yan, o pag nandun na sa tamang lalim ay magtuturo na rin po yan ng panibagong direksyon, katulad din po ng orometer. So ang orometer po o Japanese one, ayan po yung kaasawa ng ating pong locator, maging single antenna at tripod antenna. Yan mga katis, mga babayan, muli pa rin po sa pagpahid pa rin ng dulo ng antenna sa lupa ay napakahalaga po na kailangan po na kapag itinaas mo ang tripod antenna, tulad pa rin po ng aking ibinabahagi, kailangan pag itinaas mo po yan, ito lang po yung pamantayan natin. Yan, mula yan, tandaan niya mga katiits, at huwag po nakatingala, kailangan tungo po siya ng konti. Pag itinaas po yan, ready na po yun, nakatungo na siya ng konti. So ganun po yung paggamit natin sa single antenna at maging sa tripod antenna. Napakahalaga po niyan, kasi pagka itinaas mo po yan at nakatingala, pagka yan nakatingala mga katids, babalik yan, wala pong direksyon, hindi po yan makapagturo ng tama kasi nakatingala siya, alin man sa kumana siya, kumaliwa. So hindi mo po malalaman kung nasaan po yung tamang spot na atin pong hinahanap. So kailangan dapat mga katids, napakahalaga pa rin na ito pong handle natin, i-check po natin yan, dapat hindi po nagbibigil. So sa pagkapit pa rin po natin mga babayan, pag pinisil mo yan, tamang pisil at focus na po yung ating kaisipan, nandiyan na po, hindi na naglalayag, at dito lamang titingin sa ating dulo ng antenna. Pakikiramdaman po natin yung pagpitik ng dulo ng antenna kung saan man po yan pupunta. So mga kababayan, mga katids,
Sana makatulong po itong aking binabahagi, lalo na po sa mga baguhan na hahawak pa lang po o nakahawak na ng locator. So kapag itinaas mo po yan, tamang taas lamang. At focus na po yung kaisipan natin. Dapat hindi na po naglalayag o nag-ilulukit ka dito, ang isip mo ay malayo. So ito pa rin mga katiks, pag itinaas po yan, pag itinaas yan, hayaan na po natin yan. So ganyan po yan. Hindi po yung pag itinaas mo, napakatagal, pakikiramdaman mo pa, paunti-unti, po siya babaling. So dapat sikapin nyo po na pag-aralan kung ano po yung laro ng isang locator. Pag itinaas mo po yan, huwag mo po siya kukontrahin. Pag hinila po ng aura ng gold, yan. Pag hilahin po ng aura ng gold yan, dire-diretso yan. So tutustos sa mula mga katiks. Huwag mo po siyang kukontrahin. Ganun po yung paggamit niya. Dahil kapag kinontra mo po yan, tulad po yan ng mga battery operated na kahit po yung battery, kapag kinontra mo, ang atin po isang battery operated, so hindi mo rin po mapapagalaw yan ng tama. Ganyan po yan mga katiks, mga kababayan. Ito po yung ating rifle antenna. Yan. Diyan pa rin. Diyan pa rin po yan, tumuturo. Pag tinaas po yan, pakikiramdaman natin kung saan siya tuturo at hinihila po ng aura ng gold. So wala po yung ibang ilulukit. Yan. Kundi yun lang po yung ating target dahil yung bala po natin ay gold. So gold din po yung kanya ilulukit. So nakadepende na yun mga katiks kung ano po yung gusto nyo hanapin. Yun po yung ilulukit ng ating po tripod antenna. So ito po mga katiks, mga kababayan, ay akin pa rin po tatapatan. Ito po yung aking nilulukit na bracelet, 18 carats, na gamit po ang ating tripod antenna. Yan mga katiks, ito pa rin. Napakuha pa rin po natin ang ground, lalo na kapag lalapit tayo, steady na po natin yung ating pulso, yung ating pagpisil, hindi na po dapat pabago-bago. Yan. Ito pa rin. Pag tinapatan po yan, ang ating pong tripod antenna, ayan. Tuloy-tuloy na po yung kanyang pag-ikot. Ayan. At pagbuo na po yung kanyang frequency, ang tripod antenna po ay bibilis na lang bibilis. Ayan. Tete na po yung pagbilis niya hanggang nakasagap na po siya ng magnetic field ng ating pong ground, ng ating pulso. Dahil ang ating pong kaisipan ay pumupokus po doon sa ating pong target, lalo na kapag natapatan na po natin yung pong ating tamang tinatapatan, lalo na kung oras na po ng tudyan. Kaya ito pa rin, ito po yung pinusuan ng ating isang katiks mula po sa Mindanao. Yan. So ito po ay kusang iikot, lalo na kapag ganap na buo yung iyong magnetic field, yung ground. Napakahalaga po niyan. Kailangan mga katiks, mga kababayan, sikapin po ninyo na mapaghanap po ninyo yung locator at practice lang lagi. Matututo rin po kayo, pagkakalob din po yung isang laro ng isang locator, pagkakalob din po sa inyo yung makapagpagalaw kayo ng isang locator. Napakahalaga po dyan at yan po ay isang malaking biyaya. Dito pa rin mga katiks, sa paggamit pa rin po natin ng Japanese one, kapag isang tripod antenna lamang ang iyong pinusukan. So kapag isa lang po yan, ay hindi mo po maipaghanap ng entrance ng tunnel o saradong tunnel maging sa sucker deposit dahil iisa lamang po yan. Yun po yung pagkakaiba, at hindi mo rin po maipag-estimate na lalim ng manual na ilalakad mo dahil nag-iisa. Pero maipag-estimate mo po ito ng lalim gamit po ang magnetic wire sa pamamagitan po ng isang tripod antenna. So paano po ito mga katiks natin malalaman na sa pamamagitan po naman po nitong ating Japanese one sa paghanap po ng entrance tunnel o saradong tunnel maging sa sucker deposit. Ito na po yung magkatuwang, isang tripod antenna at isang Japanese one. So kung wala po kayong Japanese one, isang single antenna
ang itutuwang po dito sa tripod antenna. So ito pa rin mga katids, sa paghanap pa rin po ng entrance o saradong tunnel. Ito po ang gagamitin natin, itong Japanese one bilang ground. Ilalagay po natin sa gitnaan. Kaya focus po yung ating kaisipan. At pagka nakalagay na po yan dito sa ating gitnaan, so hindi man po bala nito ay pang tunnel o pang saradong tunnel dahil gold. Pag itinaas mo po yan, mas lalo po mapapabilis yung paggalaw o yung paglukit ng ating pong tripod antenna. So ganyan yan mga katids, ganyan po yung takbo ng ating tripod antenna na naglulukit po ng aura na gold. So pag inilagay mo po yan at binalahan mo po ng gold, kahit po yan ay 1,500 meters, kahit 2,500 po yan, pag inilagay mo po itong Japanese one, itinutok mo po yan, gold ang bala mo, malayo po ang mararating o ilulukit po ng ating tripod antenna. Sa estimate naman pong lalim ay walang estimate na lalim dahil lahat po ng aura ng gold, malalim man yan, sa ibabaw pa rin po yan sumisingaw. Dito pa rin mga katis, mga babayan, mula po sa gitna, mas mapapabilis po yung pagkuha natin sa inilulukit ng ating pong tripod antenna. At kapag din naman po sa paggamit ng tunnel ay ito po yung exit. Yan, pantay pa lamang. At dito naman po yan. So sa pamamagitan po yun ng exit tunnel, hinahanap po yan, bala din po natin ay pang tunnel. So dito sa unahan natin bahagi, yan, dito po yung walang direksyon, wala po itong pinupuntiryang estimate na kung saan po yung tunnel. So ibig sabihin mga katids, pag itinaas mo po yan, maging may tunnel man doon, tunnel dyan, tunnel din yan po yung itutulak o hanapin po ng ating tripod antenna. So gusto mo pong hanapin yung entrance sa loob, sa gitnaan, at pag itinaas mo po yan, papasok po yan sa entrance ng tunnel. Yun po yung kakayanan na magagawa po ng isang Japanese one kapag isang tripod antenna lamang. So mga kababayan, mga katids, uli pa rin po ako nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kababayan na nag-subscribe sa akin pong YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. So ganun pa rin po sa ating mga katids mula po sa Mindanao. Shoutout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa inyo. So ito pa rin mula po sa Mindanao. Ito po yung long range locator tripod antenna. At ito naman po yung Japanese one na pwedeng katuwang ng isang tripod antenna. At kung wala po kayong Japanese one ay isa pong single antenna at isang tripod antenna. Yun po yung napakahalaga. Kung gusto mo pong i-estimate ng lalim sa pamamagitan po ng isang tripod antenna, gamitan mo po ng magnetic wire. Pero ito po ay hindi magkukross dahil isa lamang. Pag tinapatan mo po ang aura ng gold, iikot lamang ito. Pero ito po mga katis, mga babayan, kapag isang piraso lamang ay limitado po yung kakayanan na magagawa niya kung ikukumpara po natin sa 2 pirasong single antenna. So maraming salamat po. Mabuhay mga katis. Hanggang sa muli.